Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ano po? Hallelujah. Tagumpay dahil kay Kristo. Amen. So, kaya nga, sabi lagi natin, huwag natin limitahan lagi ang Diyos. Ano po? Amen. Kaya nga po, nung manawagan nga po ako para sa sulis na yun, ay talagang naman nandun yung pagtugon. Ano po? Na nung huli nga po ay sabi, oy, wala tayong minamatamis. Walang minamatamis. Okay, may nagtaas na kagad ng kamay. Sige, ako na yan, sasagot. Praise God. Kanya-kanyang sagot na. Kaya sabi ko, purihin ng Diyos dahil nga po ay, kung tingnan nga po financially, ay di talaga kaya. Kasi nga po ay nagbabayad pa rin kami doon sa kisame na, pero maganda naman talaga na may kisame. Dahil hindi natin naranasan ang init. Ano po? At dito lang mga nakaraang taon ay talaga naman ay yung pawis sobra-sobra. No? At nakita naman natin, nung magsabi ako, okay, ay yung ating dekorasyon. Praise God, yung mga nandiyan sa mga kapatiran doon sa malapit ay sila naman yung may catering doon. Sabi ko, kayo na, i-assign ko. Sige, praise God, nandun naman talaga napakaganda naman yung pagkagayak. Sabi mo nga, ano ba, lahat ba ito ay lalagaan? Ay, hindi na. Wag na. Sige, mas pagandahin pa nila. Pero maganda na. Kaya sabi ko, wag na. Yun na lang sa harapan ang kailangan. Ano po? So, wala, anong talaga pag ang Diyos ang siyang kumilos, ano po, talagang nandun siya. Sabi po nga kahapon, ang daming lahat naman yata nakapag-uwi. Yung iba, nung ayaw talaga, hindi nag-uwi. Pero, praise God, may mga naman, talagang provision ang Lord. Hindi ko nga in-expect na ginataang bilo-bilo pa. Yung favorito ng lahat. Kaya sabi ko, praise God, na sumagot yung isang nanay na siya nasasagot doon sa bilo-bilo na yun. Okay, so praise God. So, siguro naman ay nasiyahan ang lahat, na-enjoy, nabusog. Although, pag marami kasi pagkain, ang hirap pumili sa nang gustong kainin. Kaya nakain ko na lamang ginataang langka at saka talong at saka okra. Amen. So, praise God. So, purihin po ang Diyos. Tunay nga na ang Diyos talaga. At yan, tutulungan niyo po kami at tulungan din po natin ipag-pray ang solist kasi ko ay sa liit ng lugar ay pwede na naman po mag-extend sa likod. So, but ang po doon is hindi permanent na talaga. Kaya ang iniano po namin na bakal, puro bakal at saka hardiplex ang aming gamitin. Para pag kasi nga pa yung lupa ay hindi pa talaga na-award sa kanila. So, wala pang katiyakan sila. Pero pumayag naman si nanay na sabi niya, pwede naman mag-extend na, pero wag lang yung permanent na na halimbawa ay pa namang pundasyon. Wag na daw. So, kung kung may award na raw sa kanila, ayos naman. Talagang para sa church yun. So, purihin po ang Panginoon dahil nga po ay hamon yun na itong taong ito, nawa ay masimulan. Wala pa kaming hawak, pero wala pang hawak. Pero ang Diyos ang maraming hawak na kayamanan. Dalangin po natin na pagpalain pa ang mga membro ng church kasi nga po, yun naman ang daluyan Lagi natin sinasabi, hindi naman maaring magpaulan ang Diyos ng pera. Di ba? Ang pera ay pinapadaan sa tao. No? Kaya dapat ay masipag na. Masipag na mga manggagawa kasi nasaan ang pera? Nasa mga isda. Hindi sa tilapia, no? Okay. So, pag maraming nahuling isda, maraming pera. Nandoon. Ibig sabihin, maraming kaluluwa ay doon din po kasi ang makukuha natin ang financially kasi doon ang pagpapala ng Diyos ipapadaloy. Amen po ba? Gusto niyo ba maging papapala ng Diyos? Daluyan ng pagpapala ng Diyos. Sige po. Kaysa pa kayo sa prayer and then
Pag pinagpala naman kayo, no? Amen. Huwag kalimutan ang para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Okay po, ang ating pong talakahin ngayon ngayon po ay pang third Sunday na natin tinatalakay. Yung sa tema po natin na Soaring High in God's Favor. And then, ang ating monthly na tema ay nasa Soaring High as a Favored Woman of God. So ngayon po umagang tatalakayin ko po na in-assign nandun po sa ating pong assignment ay a good wife is a treasure from God. Okay, na ito po ay matagpuan sa Kawikaan 18:22. Sige po, mari po tayong tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos na ating babasahin. Sige po, ating pong basahin ito. 18:22. Sige po, kung ano man mga version mayroon kayo, ating pong sabay-sabay na basahin. Ngayon na po. Ang mabuting may bahay, yan, sige po. Ang mabuting may bahay, hello. Okay. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya ay pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Okay. Sa English po kasi ang sabi, the man who finds a wife find treasure, and he receives favor from the Lord. Tayo po'y manalangin, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, na ngayon pong umaga ay patuloy kang magpakahayag sa bawat isa. Salamat sa buhay na bigay mo sa amin. Kalakasang taglay galing sa iyo. Kaya Lord, salamat po na ngayon pong umaga ay aming Panginoon lubusin ang oportunidad na ito na kami po Panginoon makapakinig ng iyong mga salita at patuloy Panginoon na mapagbulay-bulay ang mga ito at higit sa lahat, maipamuhay po namin sa aming pang-araw-araw na buhay, O Diyos. Salamat sa iyong pangunguna, salamat sa iyong presensya, at Lord, salamat po na ikaw nga po ang aming dakilang panauhin sa umagang ito, na ikaw nga po ang aming dakilang guro na magtuturo sa amin. Gamit mo lamang yung mga lingkod, O Diyos. Salamat sa makikinig na Lord, nakapinid lagi ang kilang pandinig para sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Diyos at magandang umaga minsan pa sa bawat isa. Okay, pag narinig niyo ba yung salitang treasure, ayan, ano ang dumating sa inyong isipan? Pag sinabing treasure, kayamanan, praise God. So, maraming mga bagay na makikita nyo. So, isa doon sa sinasabi nga, yan ay kayamanan. Nang iba ay, ito yung mga bagay na pinahalagahan. No? Tinitreasure lagi. Maaring hindi man material na bagay, maaring ito po yung kagandahang loob. No? May natanggap kang, ano tawag doon, na papuri. Mayroon ba sabi sa iyo, ang ganda mo ngayon. Di ba sinasabi mo kagad, maganda daw ako. Di ba? Magandang lalaki ka ngayon. Di ba yung mga bagay-bagay na tinitreasure mo yun? Yung iba nga, tatakbo pa sa salamin ka agad. Totoo kayo yung sinabi sa akin. Di ba? Yung mga bagay-bagay. Kasi tinitreasure mo kasi yan. Maaaring yung iba na yun ay may mga nangako sa iyo. Di ba? Na, ang sarap kasi, sabi niya, may nangako sa akin ng ganito. Ang sarap-sarap ng pakiramdam. Di ba? Lagi natin yung tinitreasure sa puso po natin. May nagawang tao sa iyo. Di ba? Hindi mo malimut-limutan yan. Na kahit na yung sinasabi natin na utang na loob. May mga ganung-ganung bagay, pero hindi pa rin hindi naman talaga natin maalis-alis talaga yun na masasabi mo sa sunod din, pag may magkakataon, ay magbigay din ako ng ganito. Di ba? Pag binigyan ka ng kahit maliit na bagay, di ba? Kahit hindi mo naman sinasabi na, kahit nung magbigay sa iyo, hindi naman ini-expect yun na magbigay ka rin para sa kanya. But sa ikaw na binigyan, di ba? Parang tinitreasure mo sa puso, sa sunod din gusto ko rin magbigay.
Yeah. Hindi man yung ganun din halaga, yung may bigay, pero yung mula sa puso mo. Di ba na ano po natin yan? Atin talaga po yun na natitreasure sa buhay po natin. So, napakahalaga nito. Kasi nga po ang sabi doon, na ang talatang ito ang nagsasabi na ang buhay may asawa ay kailangan pong ma-enjoy. Di ba? Minsan kasi ang iba ay, ang naging dahilan kasi pag sinasabi lagi, wala kang pera. Hindi kami makapasyal kasi walang pera. Hindi makapag-date kasi walang pera. Di ba? May mga ganun lagi. So, hindi mo ngayon mai-enjoy kayo mag-asawa kasi nga po laging kadlangan ay pera. Di ba? Hindi kami makakain sa labas kasi walang pera. Di ba? Sabi, dalhin mong lamisa sa labas. Sa puno ng kamatsili. Di ba? Doon kayo kumain. O, nasa labas kayo. Amen. At sabi nga, para-paraan lang. Para-paraan lang yan eh. No? Hindi lagi yung maging kahadlangan ay pera. Diba? Huwag dapat ganun ang lagi natin isipin mga bagay na ganyan. Kasi sabi ng Panginoon, ito ay dapat kailangan ma-enjoy at ito ay tanawin na ito'y regalo mula sa Diyos. May pagregalo, no? Pinagyaman, diba? Iniingatan. Kaya sabi, so ang may likha ng pag-asawa ay ang Diyos. Para saan? Bakit ka ng Diyos mag-asawa? Para po sa ating kasiyahan at sinabi ng Diyos, ito'y mabuti. Sabihin niyo nga, mabuti. Okay, so pag mabuti, hindi mo ginawa, ay kasalanan. Di ba? Yung mga ano doon eh. Kaya dapat mong gawin kasi ito'y mabuti. Amen. So ang mga may asawa ay kailangang tingnan ito na ang pag-asawa ay isang kayamanan. Amen. Paano ba? Hindi kahirapan. Nakapag-asawa pa. May mga ganun eh. Mayroon bang na ganun? Sino ba nagsisisi na nakapag-asawa? Mayroon bang nagsisisi na? Hindi naman. Amen. Dapat kasi nga sabi, ito ay kayamanan. Kahit wala na. No? Kahit wala ng bigas. Amen. Buo pa rin kayo. No? Matatag pa rin kayo. Dahil yan ay kayamanan. Kahit magtitigan na lang siguro, busog na. Ganun ba yun? Okay. Tulad ng kayamanan, ito po ay iniingatan at pinoprotektahan. Kaya yung iba nga, bumibili pa talaga ng kahadiyero. Di ba? Pag yung kayamanan, mayroon kang isang gold bar, di ba? Hindi mo isip kung saan ko kaya ito ilagay. Makabili na lang ng kahadiyero para po doon na talaga na ilagay iyon, di ba? Kasi iniingatan. Ayaw mong nakawin. Ayaw mawala sa iyo. Kasi kayamanan. Iyon. Praise God. So, paano ba ang isang wife, ayan, sabi doon kasi sa ating binasa, na the man who finds a wife find a treasure. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Praise God. Nakita niyo ba? Kumikinang-kinang ba? Kumikinang-kinang ba? Na sa tingin mo ay baka naman ang aking asawa ay mukhang pera. Ganon bang tingin? No, pa hindi ganon. No? Kayamanan. Hindi no, ganon. Dahil kayamanan, kaya sabi, kayamanan yung asawa, ang tingin mo na ay pera ng tingin mo lagi. No, hindi naman. Praise God. Kaya sabi doon, pag sinasabing treasure, at ito po ay incorporate po natin sa mga puntos. Ano ba yung qualities of a good wife? Kasi siyempre, pag siya treasure, good, mabuti. Amen? Okay. So doon po sa, tingnan po natin, ano ba yung qualities nito? Although maraming mga natalakay na po natin patungkol dito, at
may mga maulit tayo, pero praise God, dahil ito ay para po tayo ay matuto. Okay, so tingnan po natin ang talata sa Biblia. Doon po sa Kawikaan 31, verse 10 hanggang 12. Kasi po, a good wife ay makikitaan po ito ng diligence. Makikitaan po ito ng wisdom, kindness, compassion, and ability to manage the household. Ito po yung hindi naman katulong, kundi a role at katuwang o helper kasi ang pagkasabi. A partner for her husband. Okay, di ba? Unang-una, ang quality po ng a good wife is hard working. Sabi nga natin, hard working. Sabi doon sa 10, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kaniyang halaga. So, ibig po sabihin, paano ba yung diligence? Masinop ga ang Tagalog doon. Ano bang diligence? Mga dictionary din eh. Praise God. Kasi sabi, such as her diligence, yun po ang ano doon. Kaya sabi sa ating binasa, na siya po ay mas mahalaga pa sa kayamanan. She is worth more than rubies, and her husband is well known and respected in the city. Pag sinasabi kasi po ay nakitaan siya, maring doon mismo sa sambayanan, yung kapitbahay, yung sa komunidad, kung paano siya kumikilos. Okay. Kaya sabi siya kasi ay naging well known, no? Na sinasabi sa kanyang husband mismo ay kilalang kilala na walang maipupula nang nandoon sa lipunan. Kasi sabi kasi doon na her husband is a well-known and respected in the city. Kasi nga po pag ang iyong asawa, no, mga asawang babae man o lalaki, gano'n, hindi mo makita ng respeto yan, ang ano doon kahit naman tingnan natin natin sa politiko. Di ba? Sasabihin sa'yo, ang nakakasira naman, yung, di ba? Nasa asawa. Ganon ang, ano nun. O maganda nga yung ano doon, pakitungo niya doon, pagdating sa asawa. Di ba? May mga ganon tayo naririnig. Di ba? Sa ganon. So, kaya nga sabi dito is, well known yung asawa niya, at pag sinasabi, respected ka sa lipunan, sa syudad, kasi maayos. No? Maayos. Unang-una, siyempre, paano ka naging maayos din mamalakad, at ganoon din ang iyong pamilya. Kasi hindi mo maalis talaga yan na titingnan ng pamilya mo. Kasi sasabihin lagi, naghangad ito ng ganitong posisyon yung pamilya nga niya, hindi niya maayos. Amen, di ba? Yun kaagad kasi ang magiging ano doon sa buhay. Okay. So, next is yung faithfulness. Her husband trusts her and she will not let him down. So, pag sinasabi, hindi siya naging dahilan, kasi sabi doon ay nakitaan siya ng katapatan sa kanyang asawa. Amen. So, gaano ba yung tapat? No, gaano ba yung tapat? Hanggang saan ba ang katapatan? Diba? So, ibig sabihin, nakitaan po ng katapatan ang kanyang asawa. So, wala kang may pupulad dyan. Laging sinasabi dyan. No? Sa asawa, hindi mo naman chismusa yan. Hindi yan naghatid balita. Diba? Hindi mo makitaan doon sa umpukan. No? Hindi mo makitaan yan doon sa bingguhan. Amen? Kasi ano yun isang bagay po yun. No? Pag nandoon na natututo na magsugal ang babae,
Naku po, ang kasunod nun, ano na? Kasi mayroon ng, siyempre, ang mga kalaro niyan, mga kalalakihan. Mayroon ng sipaan sa lamisa, ano po, sa ilalim ng lamisa. Mga signal-signal. Mga ganon. Okay. Praise God. So, paano? Laman naman ang, no? Laman naman yung asawa niyan doon. Yung mga anak, yung sipon ay hanggang dini na. Yung sipon, tumutulo. Di ba? Ang dudungis ng mga anak, nandun. Di ba? So, isa bagay po yun. Hindi natin babae at lalaki po ito. Di ba? Yun din naman ang doon eh. Diba? Babae at lalaki, pare-pareho lang ang doon. Hindi lang, lalaki naman yan. Hayaan mo na doon. Makipag-inuman yun doon. Hindi. Hindi po ganoon. Kasi, bagay po yun na makikita natin, paano nga ba? Kumusta ba ang kinakain ng kanyang pamilya? Baka mamaya, mas masarap pa yung pulutan kaysa doon sa kinakain ng pamilya. Di ba? Isang bagay po yun. Kasi paano mo tinitreasure? Kaya nga sabi treasure, paano mo tinitreasure yung asawa mo? Kung pinapabayaan mo naman. Yun din yung sa mga kalalakihan. Ano po? Paano kagandang niyan, ang health na yan kasi pinapabayaan natin. So, yun. Kailangan din, vice versa lang po yan. Okay. Then, compassion. Mayroon po siya punong-puno ng kahabagan. Okay. Kaya sabi doon sa talata na kasunod, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakikinabang ang makakamit niya. Sa 12, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi niya halos nagpahinga. Praise God. Humahabi ng kanyang stilang lino at lana. Okay, so yun. Po ang doon. Then wisdom. Yun nga yung wisdom. Na mayroon siyang karunungan, hindi naman ibig sabihin, walang natapos yan. Mga ganon. Akala kasi, ng tao kasi ang karunungan, doon nakabase lagi. No? O hindi, ang Diyos nakabase lagi sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kung nasusunod niya, nasusunod po yung yung nasunod sa Biblia, yung salita ng Diyos, marunong ka. Matalino ka. Amen po ba? Yung kasi lagi ang batayan doon. Marunong ka nga. Marami ka ngang mga na-attain na mga kung anong mga certificate, mga diploma na yan. Kumusta naman ang ugali mo? Di ba? Doon kasi nakabase yun. Ang karunungan, hindi nakabase kung ilang medalya ang natatanggap mo. Sa tao, maaaring siguro yun ang kanilang basihan, pero sa Diyos iba. Gaano mo tinitreasure din ang kanyang salita? Gaano mo ngayon ipinabuhay ang kanyang salita? Doon ang dudong na batayan ng Diyos. Okay. So, she speaks with wisdom, no? And her words are full of kindness. Okay. Ibig sabihin, madali siyang lapitan at lagi yung kanyang turo ay hindi para siya papahamak mo. Ang kanyang turo, ang kanyang pong ibinabahagi sa iyo ay matututo ka. No? Mayroon kang makukuha na aral lagi. And her words is full of kindness. Sa kanyang pananalita pa lang, makikita po natin na siya po ay mahinahon, magsalita, at nandun po lagi na iniisip lagi kung ano yung dapat isalita. So ano naman po ang mahalagang role ng isang husband? Kasi hindi po maging, sabi natin, maging treasure. Maging kayamanan, yung asawa mo, asawa natin. Pag hindi naman ginagawa ang parte, ang bahagi ng husband para sa kanyang asawa. Hindi naman ibig sabihin, lagi, kasi nung manliligaw pa, sasabihin, gagawin kitang prinsesa. Nakaupo sa tasa. Wala ka nang gagawin. Kung hindi magpapaganda ka lang. Ako po, mayroon ba gano'n? Hallelujah.
Kaya po napakahalaga ang role ng isang husband sa marriage. Lagi nga sinasabi nung nakaraan ni Sister Alma, nung nakarang linggo na mensahe, hindi yan magagawa mag-isa. Okay. Lalo na kung paano pinahalagahan ng husband ang marriage. Hindi pwede na yung asawang babae lang nagpapahalaga, kung hindi dapat both. Yung pareho po yan. Na masigit nga ang lalaki ay pahalagahan niya ang kanilang relasyon ng marriage. So, doon din po makikita kung gaano kahalaga ang kanyang wife sa buhay niya. Mahalaga ba yan? Tingnan nyo nga. Ang asawa. Hindi po sabihin, aking asawa, magpakatino ka. Kung siya mismo ay nag-create ng kaguluhan sa kanyang pamilya. Ano po? Dito ay ini-encourage ang mga husband, mga asawang lalaki, to respect, yung paggalang din, i-respeto, no? I-honor po natin. Pag sinasabing honor kasi, ano bang honor? Hindi lang sasabihin sa salita. May honor kasi, pag sinasabing honor, may kasabay daw yan eh. May kasabay na something. Pag in-honor mo yan. Sa honor, di ba sa honor, pag nasabing first honor, di ba mayroong tatanggapin medalya o ano man. So pag sinabing honor, i-honor mo yan, something mayroon ka rin ibigay sa kanya. Something hindi naman siguro abot ng 1 million. Amen. Something na mahalaga sa iyo. Ipahalaga. Kaya sabi niyo, to encourage sa mga husband, i-respeto, i-honor, and then i-value. Pahalagahan ang kanilang mga asawa, ang kanilang asawa. At malaman kung ano ang mahalagang contribution ng mga asawang lalaki to the family. No? Ano bang dapat? Ano ba ang kanilang role? To make their wives as a precious treasure. Amen? Pinapabayaan ba sa gawain ng bahay? Pinabayaan ba malusyang yan? Amen? Hello? So ano bang contribution? Kasi, paano ba, siyempre, asawa mo yan, pinagmamalaki mo yan. Amen po ba? Hindi, ganun naman ang asawa ko eh. Di ba? Sa mga kaibigan. Di ba lagi natin kaya yung iba naman ay sinasabi, ayun si Commander. Sino ba yung nagtatawag sa kanyang asawang babae ng Commander? Nawa po, hindi po ganoon ang ating Kasi, hindi rin maganda po yun. Ang ibig sabihin, ang nagkukumand lagi sa pamilya ay ang asawang babae. Dapat hindi. Okay. So, yun. Sinasabi doon. Okay, maging precious treasure. So, treasure your wife by verbally. Una po, ito po gagawin dapat. Kasama po ako doon. Treasure your wife by verbally expressing how much you value her as a person. So, ibig sabihin, gaano ba siya kahalaga sa iyo bilang asawa? Diba? Verbally. Yun ang kulang ko. Amen. Inaamin ko naman. Nandun po yun. I-express po yung pagbabalyo mo sa kanya. Amen. Pangalawa po, treasure po natin by telling her, ano ba sasabihin? And showing her how grateful you are that she is your wife. Mapalad ako na ikaw ang aking naging asawa. Amen. Sige nga, sabihin niyo nga sa inyong asawa. Katabi niyo man yung iba, yung wala. Sabihin niyo lang sa hangin. Paano mo sinabi ni Brother June kay Sister Babette? Hallelujah. Masaya ka ba? Talagang mapalad ka? Ay, sabi doon,
Treasure her in your thought life, maintaining purity. Ano mo ibig sabihin doon? Wala kang iniisip kundi yung asawa mo. Amen. Nakakita ka ng artista. Wala, mas magandang asawa ko dyan. Amen. Amen po ba? So para po, hindi ka mag-isip kung sino yun. Sino-sino yun. Di ba? Kaya yun po ang ano doon. Dapat, sabi nga, iti-treasure mo siya. Pag iti-treasure, silang, mukha lang lagi niya ang nakikita mo. Amen. Okay. Kasunod po is, treasure her by regularly bringing her to God's throne of grace. Ibig sabihin, lagi mo siyang ipanalangin, isama sa prayer ang asawa mo. Treasure her by following through with your promises. Wow. Ito po, marami bang mga pangako na napapako? So, yung mga pinapangako mo ay kailangan ito pa rin. Mayroon na bang mga pangako? Pero pag pangako po kasi, wala namang kasi gano eh. Pag sinabing pangako yan, wala namang sinasabing date. Amen po ba? Eh, lagi kang talagang umasa. Kasi may pangako. Umaasa ka. Kailan kaya? Kailan kaya ako madala sa Hong Kong? Mayroon ba ganon? Mayroon ba ganon? Mayroon gusto mo ka? Okay. Amen. Mayroon bang nangako na ganon? Amen. Nag-isip si yung iba, may pangako yun, pero parang nakalimutan ko. Hindi na natupad. Mayroon bang pangako na hindi natupad? Okay. Then, treasure her by serving her and sacrificing yourself every day. Ibig sabihin, isi-serve po natin. Nasaan na ba mga asawa ninyo? Si Sister Merly, wala yung asawa. Si brother, di ba nandito kanina si ano? Umalis? Umalis? Hindi, ayaw makinig. Ayaw makinig. Hallelujah. Pag sinasabi po ay serving her, nandun yung ating, paano ba paglingkuran ang iyong asawa? Kung mayroon bang karamdaman, paano ba siya inintindi? Bahala ka diyan. Amen. Amen. By sacrificing yourself every day. Kahit hindi na ako kumain, bigay ko sa asawa ko. Amen. Amen. Ilang minsan ako pag napunta ko ng Las Piñas, naalanganan ako. Hindi ako makabili. Pagdating ko siguro, may sakay na pala ako. Sumakay na ako. Pagdating naman dito na ako bumababa kasi sa Balite exit. Doon po ako bumababa. Wala ka na mabilhan dyan. Tingnan ko. Amen. So, praise God. Ano na lang, buo. Buo na lang. Sa loob. Kasi gusto ko magpasalubong. Ayaw ko naman yung basta ano. Okay. So, praise God. Okay. Then treasure her by helping and encouraging her to reach for her personal and professional goals. Ano ba yun? Doon sa mga babae na mga asawa na mayroon namang natapos. Kung gusto niya talaga, tulad kay Rhea, nagtuloy pa ng pag-aaral niya, suportahan. Amen po ba? Kung gusto niya ipagpatuloy yung karera niya, suportahan natin. No? Gawa ng paraan. Paano ba? Kung walang mag-alaga ng anak, hanap ng mag-alaga. Pero nasa pag-uusap na mag-asawa yon. Ano po? So, ibig sabihin, kung yan ang gusto niya, sige, suportahan ka. Amen. Huwag lang para maghiwalay, para na magkagulo sa buhay. Suporta. Kaya suportahan po natin. Gusto niya magnegosyo, suportahan mo. O sige, sasamahan kita. Okay. Then, pag-aralan po natin, ano naman po yung impact
Pag sinasabing treasure, a wife is a treasure. Now, ano naman po ang magiging impact diyan sa pamilya ng isang treasured wife? Siya ba ay naging mabuting asawa at ina ng kaniyang mga anak? Kamusta ba ang kanyang buhay bilang isang mabuting may bahay? Wala bang kampi-kampihan sa pamilya? Mayroon na ba dito na may paborito ba? Paborito sa mga anak. Ano ba? Mga anak. Wala bang nagsasabi, lagi mo bang ipinagtatanggol ng ina ang kanyang asawa sa kanyang mga anak? O kaya, lagi siyang bida sa mga anak, naku anak, tandaan mo, pinagbubuntis kita ng 9 na buwan at hirap ako mag-anak sa iyo. Dapat lamang ay kakampi kita. May kampi-kampihan na, kakampi kita. So, nawa po hindi po ganoon sa pamilya. Kasama ng mga asawa ay tiyakin na pantay-pantay. Kaya lang, mas labis ang para sa asawa. Sabi mo, anak, ganun ba? Ay, dapat ganun din. Kasi nga, mag-aasawa rin naman kayo eh. Di ba? Kasi, sabi nga lagi sa pamilya, kahit 10 yan ang anak mo, pag nag-aasawa mga yan, mag-aalisan din yan. Sino matira? Kayo pa rin. Amen. Yan lagi ang titingnan natin. Na lagi ang maging importante talaga, yung asawa. No? Sino magdadamayan? Sino hihilot ng iyong likod? Pag medyo masakit na. Pakamot nga ang likod ko. Ha? Ayun, pangamot! Magkamot sa bilan mo ng maraming pangamot. Hallelujah. Kasi nga, iba ang haplos ng asawa talaga. No. Iba ang haplos ng praise God. Yes. Praise God. Kahapon nga nilagyan na ng aking asawa ang aking likod kasi puno-puno ng pawis. Praise God. Sarap. Nilagyan ng bimpo. No? Bagay-bagay na, maliit na bagay na makita mo na nakita sa iyo. Ibig sabihin, nakikita. No? So, praise yun. Tinitreasure ko yun. Praise God. So, ano nga ang maging impact doon? So, napangunahan ba ang pamilya para sa ikatatag, ikaayos, at may pagkakaisa? Diba? Kasi ito po ay, it's a matter po ito kasi kaya nga po, both mayroon pong bahagi. Kasi cooperation. No? Mayroon pong pag-cooperate po yan para magkaroon po ng isang matatag, no? Sa ikaayos. Kasi kung nagpaplano lang isa lang, wala din eh. Amen. Hindi rin talaga maranasan yung nais natin kung hindi nag-cooperate ang bawat isa. No? Nandun po, tulungan. No? Hindi yung pinagtulong-tulungan. Amen. So kahit naman sa iglesia, ay napakasarap na talagang mayroong pagkakaisa. So inalagaan ang mga anak at inaakay sa matuwid na pamumuhay tungo sa makadiyos na pangungugali at para sa kapakanan lagi ng pamilya. Laging sinasabi ng asawa ko, masira na ang lahat bagay, wag lang ang relasyon. Amen po ba? Masira lang ang lahat, wag lang ang relasyon ng pamilya. Kasi pag buo, makabili pa tayo niyan. May pagkakataon pa tayo bumili uli ng mga bagay-bagay. Amen po ba tayo doon? Okay. The value of a good wife. Value, kahalaga. Ang isang mabuting asawa, hindi lamang siya companion, but isang mahalagang ari-arian. Ari-arian mo yan. Pwede ba isang praise the Lord? Ari-arian mo yan. Okay. Isang kayamanan, isang pagpapala
para sa kanyang asawa. Ganun ka-value. Ganyan ka-valuable. Na hindi po pwede sigaw-sigawan mo lang. Amen po ba? Kasi kung isang mahalaga po yan, hindi mo yan dudungisan. Di ba? Hindi saktan. Kasi mahalaga sa atin yan. Kaya nga po, ano ang dapat gawin? Nararapat lamang na magkatuwang nilang itaguyod at panatilihing magandang samahan ng buong pamilya. Both husbands and wives. Na magsisikap for excellence doon sa ating relasyon. Walang perfecto. But, sinisikap dapat. No? Sinisikap na mas mainam, maganda. No? Papaganda ng paganda. Hindi papangit ng papangit. Yun dapat ang aim ng bawat pamilya, mag-asawa. Amen? Nakuha ba natin? So, hindi kasi, kaya nga po ay tinutulan talaga po natin yung diborsyo sa Pilipinas kasi inano na po yan. Kasi nakikita naman natin, ang Pilipino po kasi, bakit mahirap ang diborsyo dito sa Pilipinas? Ang Pilipino po kasi family-oriented po yan. Hindi tulad ng ibang bansa na pag 18 ka na, bahala ka na. Ano ka na? Sa atin kasi kahit, ayun na, no, tumanda na, nandiyan pa rin sa iyong pamilya. No? Kasi ganun tayo eh. No? Mapagkalinga po tayo at yun po ang family-oriented talagang Pilipino. Kaya napakahirap pagdating sa mga diborsyo na yan kasi nga ay talagang kawawa. Yun naman nangyari eh. Lalo na yung mga broken marriages ngayon. Di ba nakita mo naman anong mga resulta? Paano pa kung may divorce? Nagdi-divorso. Di ba? Eh buti kung mayayaman. Tulad kay Big Soto. Kayang suportahan yung mga anak. Eh kung wala, tapos mag-anak ka pa ng marami doon sa iba, ano po? Hindi na nga nasuportahan yung sa una, gagawa ka pa ng pamilyang isa, ano mangyari ngayon? Kawawa ang mga anak. Kaya doon sa mga broken families, ang karamihan talaga, mga anak broken din. Di ba ganoon din naman ang no? Ayos na sa kanila yung mga living in and living out. Di ba? Nawag po natin yan. Nasa iglesia po, hindi natin talaga tinitolerate ang mga ganung bagay na dapat isaayos lagi. No? Isaayos po natin ang lahat ng bagay. Okay po? So bilang pangwakas, kaya nga sabi, ma-cherish po natin, cherish po sa salitang po, napalagahan ba natin? Sa bawat isa, na ito isang precious gift from God. From God, ha? Di ba? Precious gift ng Panginoon. Ano ba yung gift? Una, kaligtasan. Tinitreasure ba natin iyon? Ang kaligtasan na pinakalob sa atin ng Panginoon. Kaya sabi nyo, yung wife is a precious gift from God. So, pahalagahan po natin iyan. Amen. Takpan, anuman ang kakulangan ng isa't isa. Huwag natin ipamamalita, ikwento kung saan-saan. No? Amen. So, bilang conclusion po, bilang pangwakas, ito po ay isang hamon sa bawat isa. Hindi pa huli ang lahat, maaari pa tayong magsimula muli. Ilagay natin sa ating puso't isipan, sa tulong ng ating Diyos. Hindi natin magawa kung wala ang Panginoon. Sikapin natin isaayos ang ating relasyon sa asawa, sa mga anak, at sabi nga, i-value. Paano ba natin i-value? Pahalagahan. No? Being a treasure. At paalala po sa bawat husband and wife naman,
Nasabi nga, gampanan ano ang role ng bawat isa sa isang pamilya. According po doon sa plano ng Diyos sa marriage and family. Amen po ba? Malinaw sa ating lahat iyan. Hindi pa naman huli ang lahat. Gawin natin. Hindi pa natin nagawa, gawin na natin. Unti-unti, magawa natin. Kung pwede naman bigla, gawin mo, gawin po natin. Amen po ba? Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Tunay nga, dakila ang iyong mga salita. Kung amin lamang po, Panginoon, sundin, ang amin po pagyamanin sa puso po ng bawat isa sa amin. Napakahalaga na sa buhay po namin, Panginoon God, walang magulong pamilya, walang naghihiwalay na mag-asawa, kung lagi po namin pinagbulay-bulay ang iyong mga salita. Dahil lahat ng aming relasyon sa buhay, Panginoon God, ay nakasulat yan sa iyong banal na salita. Kaya marapat lamang, Panginoon, na lagi namin pag-aralan, lagi namin, Panginoon, pakinggan ang iyong mga salita. Dahil ito ang kayamanan sa buhay po namin. At Lord, salamat sa aming mga asawang babae, Panginoon God. Alam po namin, Panginoon, na may mga tiisin, may mga adjustment. Subalit, Panginoon, sa tulong at habag mo, Diyos, ay mangyari ang lahat ng ito. Kaya tulungan mo kami, O Diyos. Turuan mo kami. Palalahanan mo kami. Lagi, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus.